Aba. Ibang klase ito ha, mamayang gabi. Ano meron? Eto na ho. Pakinggan natin. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. Di bobo, di tanga, di aksong ulol, di bayadan ni Bongbong Marcos. Ano ang masasabi mo, sabi niya, sa nangyayari sa bansa? Sabi niya, hindi kita masasagot. Napaka-busy ng Pangulo, napakaraming ginagawa ng Pangulo, napakadami niyang gustong gawin sa bansa para ito ay mapaunlad, para ito ay mapalawak. Claire Castro, di bobo, di puto. Ikaw ay nagnakaw, kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Pons Park. Tama. Kaya naman po tama na panawagan, ang people power ngayon sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ngayong araw, ngayon ho magaganap yung panawagan nito ni Kong Meow Meow Kiko Barsaga patungkol nga ho dito sa gaganaping anak ng Tipaklong. Talaga naman. Ilang milyon kaya ang dadalo? Malalaman natin mamaya. At ayan yung mga dapat nyo malaman. At yung mga ikinasa ang anti-protest. Ngayon nga, October 12. Mamaya abangan nyo yan, ha? At itong mga posibleng mangyari, at mayroon pang sinabi nyo, kalad ka rin. Baka kalad ka rin ang mga nasa pwesto. Aba. Ibang usapan yan, ha? Hanggang ngayon, madalas ko pa rin kinakausap. Ano ba yun? Suko na si Bongit. Suko na raw. Saan? Yan ang alamin natin sa balitang ito. Pasok. Kamakailan ay napabalitang kinakausap daw ni BBM ang kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Marcos Sr. Kaya isa daw ito sa magiging dahilan kung bakit hindi na kayang magpatakbo ni BBM ng isang bansa. Kaya hindi na siya fit maging presidente ayon sa post ni Tio Moreno. BBM should resign now. In a recent interview, Bongbong Marcos made a chilling admission. I might creep people out, but I have long conversations with my father still. He went on to describe how seeks guidance from his late father, the dictator Ferdinand Marcos Sr., saying he often asks, Dad, ano ba ang dapat kong gawin? Ano kaya ang sasabihin niya? Ano bang gagawin mo? Di mag-resign ka na, wala ka namang silbi, di ba? Kung gusto ka ng taong bayan, di sana. Kung saan ka man pumunta, susundan ka. Hindi. Para kang may sakit na ayaw kang lapitan dahil alam kasi yung mga ugali nyo, di mo. Kung ano yung mga nakikita sa inyo noon, hanggang ngayon, kitang-kita. Kung hindi lang kayo nagmakaawa sa mga Duterte at hindi nabudol si BP Sara, di sana wala pa rin kayo pag-asa na makaupo sa pwesto. Ilang beses ka na nagtatakbo ng vice president doon, hindi ka naman nagwawagi. Lagi kang talo. Tinalo ka pa ng babae. Ano sa palagay nyo? Hindi nyo lang nagamit ang pangalan Duterte, wala talaga kayong karera. At yung tatay mo, sabi ni Aling Ledesma, kung hindi lang kayo nagbait-baitan at nagplastik-plastikan sa mga Duterte, hanggang ngayon na nakalagay pa rin sa freezer. Diba? Kaso nga lang ngayon, nagamit. Tapos pinakulong mo pa. Marami nagsasabi. Diba? Hindi ka makikipagtulungan. Paglipas ng ilang araw, ayun na.
Kailangan daw kasi pag kayo humingi ng tulong sa Interpol, baka hindi raw tulungan. Parang inamin mo. Anak ng tipaklong talaga, oh. Kaya maraming galit na tao. Oh. Kaya, tuloy natin to. At first glance, this might sound sentimental, a son missing his father. But taken in the context of governance, these statements reveal something far more alarming, a potential psychological instability that raises serious constitutional questions about President's capacity to lead. Under Article 7, Section 11 of the 1987 Philippine Constitution, if the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall act as President. Furthermore, the same provision authorizes the Cabinet to declare the President unable to discharge the powers and duties of his office, a safeguard precisely for situations where the Chief Executive is deemed mentally or physically unfit, when the nation's highest official openly admits to consulting the dead for policy decisions. It is no longer a matter of political loyalty. It becomes a question of mental competence. Such behavior borders on hallucinatory thinking, suggesting detachment from reality. Di ba? Kita mo, alam na alam dito. Kaya wala na. Ang magagawa mo lang, ha, pag kinausap mo yung, kung sino may kinakausap mo, humingi ka ng tulong, mag-resign. Dahil hindi mo kaya. Hindi mo kayang maging presidente. Marami kang nagiging basher. Kasi hindi mo ginagawa yung mga dapat mong gawin eh. Ano ngayon ang target? Kita niyo, pinagplanuhan pa si BP Sara. Dahil takot na takot silang balikan sa 2028. Kung! Tanong. Abot pa ba daw sa 2028? Sabi na Aling Ledesma. Baka hindi na raw kasi ito mo, yung panawagan ni Kiko Barsaga sa online pala, makikita mo na kagad kung ilang milyon yung nagla-like, yung nag-heart. Diba? Pupunta ka ba? Sabi ni Aling Marie. Ayun ang tanong. Okay, kung pag matanda na, 76 pataas, 70 pataas, sa bahay na lang siguro. Oo. Kasi ngayon, ang nakikita, puro Gen Z. Diba? Gen Z ang nakikita ng taong bayan. Nako, yan ho yung panawagan ni Kiko Hindi tayo nakikialam dyan. Nababasa natin yan. Pero anong oras yan? Hindi ko alam. Basta sa tapat daw ng Forbes. Sa may EDSA. Saan kaya yun? Malapit ba yun sa Mars? Bibi Inday Sara, target ng ombudsman. Naku, bakit kaya? Paano kaya naging target ito? Alamin natin dito. Malamang talagang ayan ang mga plano nyo. Pero may kaso ka tapos naging ombudsman ka. Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa iparas kay paras. At ito yung Nicolado Paglinawa na nagbabati para sa aking kaibigan na si Eli Saludar. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Eli Saludar. At ang ating secretary. Yes, sir. Magandang hapon po. At magandang araw naman. Magandang hapon sa ating mga mahal na mga kababayan na naririto sa ating bansa at nagdudusa sa kabulastugan nitong gobyerno ni Marcos. At doon din, magandang araw sa ating mga mahal ding mga kababayan na sa iba-ibang parte ng mundo na pinapanood ang mga nangyayari na sobra-sobrang pagnanakaw ng mga alagad ng gobyerno at saka yung mga kasabwat nila. At may mga haka-haka na even allegedly ang Pangulo ay siya ang mastermind nito nakawan sa gobyerno. Yun ang pagtingin ng mga napapanood namin ng mga video or mga
naririnig namin ng mga komentaryo sa iba-ibang mga kababayan natin. At ito po ay patuloy na binabantayan at inaabangan kung ano ba talaga ang kahinatnan nitong mga pagdudusa ng ating mga kababayan under the regime o sa rehime nitong sinasabi nila, quoting former President Duterte, itong drug addict na Pangulo. Galing kay President Duterte yan. At yun po ay nasa naisipan na ng ating bawat mamamayan. Okay? Okay, so pag-usapan natin, Sec Jing, Kado. Ito kasi kanina ay formal na nanumpa sa tungkulin bilang ikapitong ombudsman. Itong si Ombudsman Boying Rimulya, no? Sa harapan ni Justice Leonen dyan sa Supreme Court. So, ang sinasabi niya ay talagang papaspasan daw at ibabalik ang tiwala ng taong bayan dito po sa talagang nangyayaring katiwalian dito po sa ating bansa. Paano? So, paano may babalik ang tiwala ng taong bayan? Wala na ho. Dahil kung kayo ho ang nakaupo dyan, talagang sagad-sagara na ang pagkadismaya ng taong bayan, malabo ho na maibalik. May babalik lang siguro pag nag-resign kayo at natanggal kayo dyan. Kayo ho na nakaupo dyan, ha? Kayo ho na nakaupo. Subukan nyo namang tumayo. Mag-resign na lang kayo lahat para bumalik ang tiwala ng taong bayan. Pero hanggang nakikita kayo dyan at nagngangaw-ngaw kayo dyan, easy ka dyan, boy. Hindi kayo paniniwalaan at walang magtitiwala muli sa inyo. Pero, pambungad, Secretary, mukhang may isa agad na target na isa. Well, unahin muna natin yung sinasabi mo na papaspasan or yan ang sabi niya. pabilisan. Sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan daw, mayroon daw makukulong. Alam mo, with due respect, ako, kilala ko si Ombudsman Boying Rimulya. Dahil matagal kaming nagsama bilang mag-brods sa fraternity. Nako. Noong panahon na nasa college, nasa universidad pa, ako po ay hinirang na most illustrious fellow ng aming fraternity, yung Upsilon Sigma Pi. At nasa memory ko pa na ang aking hinirang na Vice Illustrious Fellow, walang iba kundi itong mahal kong Brad na si Boying Rimulya. Alam ko maraming galit, maraming walang tiwala, maraming lalo na mga Duterte loyalists. Pero ako, I still believe in his... Ay, nako. Kung believe kayo, kami hindi. Lipat natin. Baka mamaya mapunta sa paghihikayat na magtiwala. Basta tayo. Eto na lang tayo. Naniniwala siya . Hindi ko alam kung saan sino ba talaga. Sino ba? Ang galing mong gumiling, ang galing mong kumiling, Kong Barsaga, October 12, Forbes, alas 10, mamayang gabi? Aba. Ibang klase ito mamayang gabi. Ano meron? Ito na ho, pakinggan natin. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately, the mass protests in September did not affect the Marcos administration because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep.
We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe, and God bless you all. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. Nagets nyo? Ano nakalagay? Nababasa nyo ba? Ayan o, sa baba. Kung basa ka anti-Marcos protest October 12 sa Forbes Park, Buendia Gate. Starting tomorrow night. Naku po, Diyos me, Marimar. Hi! Ito na lang pag-usapan natin, ha? Yung mga... ang mga mensahe ni Manong J. Ano ba ang dapat malaman ng tao? Meron bang bababa? Meron bang mangyayari ba snap election? Tanong lang ho, baka kalad ka rin ang mga nasa pwesto. Paul, commentator, kabado sa posibleng people wear pa. Alamin natin to. Ako mas kinakabahan ako doon sa very reality, very real na posible na ito sa malapit na hinaharap. Probably days if not weeks, no? Na talagang massive na people power. Bakit? Lumabas na, including the former Defense Secretary, lumabas na over the weekend, no? Sa kalye. At talagang inamin na mismo ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na maligalig na ang kalagayan ng mga sundalo. Matagal na nilang tinatago yan eh. Sinasabi, walang kudita, walang ganito. At inaamin na nila na talagang hinihimok na ng mga retiradong general at iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na sabihan na ang kanilang Commander-in-Chief na bumitaw na o magbitiw na sa katungkulan. Ang kinatatakot ko, yung pangatlo, na baka sa galit ng tao at dahil nakukuparan na sa baka lumusob na at kalad ka rin palabas yung mga namumuno hindi lamang sa Malacanang kundi maging sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. So, yun ang tingnan natin, no? Because these are developing events and developing stories that can happen any moment. Sabi nga ng nagiinuman sa kalye, pare, mangyayari yan any monument. Nako. Dahil nga daw nawawala na ng tiwala ang taong bayan sa mga politiko mula presidente hanggang sa mga kongresista, nais ngayon o isinusulong ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap elections. Ano bang nakikita po ninyo dito? Pwede naman. Ginawa ni Presidente Marcos yun noong 1986, no? Kaya ako natatawa doon sa mga statement ng iba na wala namang batas dyan eh. It's not in the Constitution. It all depends on Congress and the President. Pag sinabi ng concurrent resolution ng Congress na calling for asking the President or authorizing the President to call for a snap election, that doesn't make it illegal. Ginawa na natin yan eh. Alam mo, magiging pangit lang yan kung hindi pa nagawa. Meron na tayong may footprint na tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari na yan noong 86. Ngayon, yung mga ayaw na ganyan, siguro ayaw nilang magalaw sa kanilang posisyon, ayaw nilang magsakripisyo para sa bayan. I-discuss yan on the basis of kailangan ba ng bansa ngayon yan? No? Alin bang gugustuhin natin? Yung magkaroon ng snap election, mag-resign lahat muna, tapos magkaroon ng pagsasakripisyo para sa bayan, o magkaroon ng people power para mapatalsik yung gusto nating mapatalsik. Nako, yan na. Mamili kayo doon. Mamili kayo doon sa nabanggit. Ano yung gusto nyo? Pwede nyo sabihin. Pwede kayo mag-comment sa comment section. Ano ang gusto nyo sa sinabi ni Kuya Jason sa... At ito na mismo hala, Gen Z kumilos na para sa people wear pa. Naku po, ito yung nangyari kagabi. At ang sabi rito, Sara Sulaiman, dyan sa Maynila, hanggang alas 2 ng hapon, at tutungo sa harap ng gate ng, alam nyo na kung saan yan. Alamin natin, ito yung mga matatapang, makikisig at may boses na mga Gen Z. Pasok. Lighter na yan.
Kasi pinadala na ako ng sumbina, sabi ko sa kanila, maubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadalan nyo ng sumbina sa akin. Kasi kahit 100 truck pa ang yatid yung sumbina sa bahay ko, hindi ako mapipigilan magsalita ng mga punyetang magnanakaw ng mga politiko na yan. Di ba? May nagtanong na isang reporter doon sa tagapagsalita ng mga bobo doon sa Malacanang na si Claire Castro di bobo di tanga. Tinanong siya ng media, sabi niya, Claire Castro di bobo di tanga di aksong ulol, di bayadan ni Bongbong Marcos. Ano ang masasabi mo? Sabi niya sa nangyayari sa bansa. Sabi niya, hindi kita masasagot. Napaka-busy ng Pangulo. Napakaraming ginagawa ng Pangulo. Napakadami niyang gustong gawin sa bansa para ito ay mapaunlad, para ito ay mapalawak. Claire Castro, di bobo, di puto. Sinasabi mong ginagawa ng Pangulo mo, pinapaganda niya ang Pilipinas. Hindi mo ba nakikita na bumabagsak na ang Pilipinas dahil sa baha o sadyang bobo ka lang, Claire Castro, di puto? Nakakainis tong si Claire Castro, bobo eh. Ewan ko kung bakit yan ang napili ni Bongbong Marcos. May bangag na Pangulo, may bobo na tagapagsalita, may mga congressman na ulul na magnanakaw. Nako. Bahang-baha na yung Pilipinas eh. Lubog na sa baha. Mas inuna pa yung pagpapakulong doon sa isang vlogger na nag-caption lang na headshot. Tapos yung congressman na bilyones, trilyones ang ninakaw sa bansa, hindi maipakulong ng putang inang gobyerno na ito. Yan na. Nag-caption lang eh, headshot. Tapos may araw na red, huli kaagad, walang investigasyon. Pero si Zaldico na mukhang na magnanakaw, si Martin Romualdez na mukhang na magnanakaw, hindi na ipakulong. Ilang buwan na ang lumipas itong investigasyon ng mga bobong kongresista sa House of Buaya, wala pa rin nakukulong. Natatakot silang ipatawag eh. Kasi pag pinatawag nila yung pinakamalaking buhaya, pati sila mawawala ng sahod. Ngayon, pinadalan pa ako ng sumpina. Kuya Park, kaya ang saya ng mga addict na vlogger ng mga loyalista. Yung mga vlogger ng nasa kabila ng mga addict, natuwa kasi sabi nila nakulong si Kuya Park. Ngayon, hindi na siya makapagsalita. Putang ina mo, andito ako sa stage, sa Liwasan Bonifacio. Kala niya matatakot ako sa sumpina niya. Kaya mga walang utak itong mga vlogger eh. Nagbubulag-bulagan kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Nakita niyo yung babae nun sa luneta natin na nagsasalita? Na nakaganito ang kamay? Nangitim na ang kilikili. Kasi kahit pambili ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Napanood niyo yung babae na maitim ang kilikili na nakaganyan? Kahit pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga politiko. Sana maisip ng bawat politiko na sa bawat piso nilalako ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang pinapatay ninyo. Habang ang mga estudyante naglalakad sa eskwelahan. Yan ang galit ng batang Gen Z. At ito, samantala, meron ding pahayag si Attorney Harry Roque. Patungkol pa rin ito sa tapat ng Forbes Park. Tapat ba o gate? Alamin natin dito yan. Pasok. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. At ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. sang-ayon sa salad ng batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Permanent disability. No? Well, siguro naman po, alam nyo na, sa mga pangyayari na binasura ng ICC, ang interim release ni Tatay Digong, na talaga naman pong
ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Tama. Bukas po, 12 ng Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Trilyones na po wala sa korupsyon. Dati-dati bilyones lang, ngayon trilyones na. At kung hindi pa po tayo magsasalita at sasantihin itong mga taong nasa kapangyarihan, wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Maawa naman po tayo sa ating mga kabataan. Well, bukas po, merong nanawagan ng People Power sa EDSA pa rin. Pero hindi po sa EDSA Shrine, hindi sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo, kung hindi doon sa labas ng gate ng Forbes Park sa Buendia. Sinususuga ko rin po yan, ganyang panawagan, at ito po ay galing kay Congressman Miao Miao. Bakit po sa Forbes Park? Well, alam naman po natin ang Forbes Park at tirahan ng pinakamayayaman ng mga pamilya sa ating bayan. Kasama na po dyan si Tambaluslos, na for some reason, ang dami-daming bahay dyan sa Forbes Park. Hindi po bababa sa 6 ang bahay niya dyan. At ang isang bahay ngayon sa Forbes Park, hindi po bababa sa 2 bilyon ng presyo. Dyan din po nakatira ang Marcos Jr. na alam natin ay kabahagi ng pamilya na nasa listahan ng Guinness Book of World Records sa pinakakorap sa buong daigdig. May bahay din po dyan si Zaldico. At napakadami po mga congressman at senatong na may bahay din dyan sa Forbes Park. Ang nakapagtataka po, kung ikaw ay taong gobyerno, hindi mo talaga ma-justify kung paano ka makakabili ng bilyon-bilyong halagang na bahay dyan sa Forbes Park. Talaga po pag ikaw ay taong gobyerno, ang presumption po talaga, ikaw ay nagnakaw. Kaya ikaw ay nakakuha ng bahay dyan sa Forbes Park. Tama. Kaya naman po tama na panawagan, ang People Power ngayon sa EDSA pa rin, pero imbis na doon sa lugar na pinangganapan ng EDSA 1 and EDSA 2, doon sa malapit sa EDSA Shrine at sa Corner Ortigas, dito naman tayo sa Buendia. Ito po ay symbolic dahil ito po ay pagprotesta sa pagnanakaw galing sa kaban ng taong bayan, dahilan kung bakit napakadaming residente ng Forbes Park ay nakatira ngayon dyan. Tama naman po na kung tayo nagagalit sa korupsyon, ipakita natin ang galit natin sa korupsyon, dalhin natin mismo doon sa tahanan ng mga korap, lalong-lalo na si Romualdez, si Zaldico, at iba pang mga kasamahan ng mga senatong at congressman. Ang issue po, darating ba ho kayo? Ano pa ba hong inaantay ninyo? Tuluyan ng lumuhod ang ating ekonomiya? Nagkaroon po ng issue na itong chairman ng Securities and Exchange Commission ay napilitan sa sabihin na nagkamali daw siya nung sinabi niya na dali lang po, naglalagay tayo ng stand. Nagkamali lang daw siya nung sinabi niya na halos 1 trilyon, mahigit 1 trilyon ang nawala sa Pilipinas. Tama naman po na dali natin ang ating protesta sa bakuran mismo ng mga tahanan na mga talaga naman pong lumamon ng kaban ng taong bayan. Yan. Ang laban doon sa gate. Hindi ko naman po sinasabi na lusubin ang loob ng village. No? Ang panawagan naman po ni Congressman Miao Miao, dito lang tayo sa labas. Sa labas po ng Forbes Park. No? At sa tingin ko naman po, kabahagi naman po yan ng kalayaan ng malayang pananalita kung tayo po ay magtitipon-tipon dyan sa labas ng Forbes Park. No? At tingin ko po, napakagandang mensaheng pararating natin na sawang-sawa na sa korupsyon ng Pilipino kapag tayo po nagtipon-tipon dyan mismo sa labas ng Forbes Park. Sorry po na wala ang broadcast natin panandalian, pero nagtuloy na naman tayo dahil nga po medyo nahulog yung aking telepono. Pero bakit naman po kayo dapat sumama? Dahil alam na po natin na mukhang hindi voluntaryo magre-resign ang Marcos Jr. Kinakailangan talaga ipakita ang galit ng taong bayan. At protektado naman po ng saligang batas ang pagpapakita ng galit, lalo na sa korupsyon. Ang simbahan po dati na nanahimik, mabuti naman po, praise be to God, nagsasalita na ngayon. Nagsasabi sila na magsuot daw ng puti itong buwan ng Oktubre at Nobyembre kada linggo. Pero hindi pa po sapat yan. Kinakailangan talaga iparinig ang galit, ipakita ang galit ng masang Pilipino. Dahil baka akalain nila, kaunti lamang ang nagagalit sa ating mga kababayan. So, hinihikayat ko po kayo para po sa inyong mga anak, para sa kinabukasan ng ating kabataan, kinakailangan po magsama-sama tayo at magpakita tayo dyan po sa EDSA, sa labas ng Forbes Park sa Buendia, samahan po natin si Kong Miao Miao. Ang nakakalungkot nga lang po kung wala po ako dito sa Netherlands on exile dahil nga sa nais akong ikulong nitong Marcos Jr. administration, kapit-bisig po kami ni Kong Miao Miao. Matindi po talaga ang paghanga ko kay Kong Miao Miao. Siya po talaga ay patunay na hindi tayo nabawalan ng pag-asa sa ating kabataan, na ang ating kinabukasan nakasalalay pa rin sa mga matapang, magiting, patriotikong, nagmamahal sa ilang bayan ng mga kabataan na gaya ni Kong Miao Miao. Hindi ko po siya personal na kakilala. Ang ina niya ang aking nakasama sa Kongreso ng 17th Congress, pero talagang saludo po ako sa kanyang katapangan at sa kanyang matinding pagkakaintindi sa ugat ng problema sa Pilipinas.
At yan nga po ay korupsyon. Korupsyon dahil ang namumuno sa ating bayan ay corrupt, si Marcos Jr., dahilan kung bakit lahat ng mga opisyalya sa ilalim niya, kasama na si House Speaker at si Zaldico, ay corrupt. Pag po tayo magkakamali, ang sisihin lang natin sa korupsyon ay si Tambaluslos at si Zaldico. Hindi po talaga po pwede mangurakot ng ganyang katindi ang Zaldico at saka ang Tambaluslos kung hindi po yan binigyan ng basbas ng Marcos Jr. Kaya nga po, ang sigaw natin, hindi lang ikulong ang Romualdez, hindi lang ikulong ang Zaldico, kailangan ikulong ang Marcos Jr. at ang kanyang buong angkan. Yan ang panawagan ni Atty. Harry Roque. Talaga namang galit. Sino ba na hindi magalit? Mali-maletang pera. No, every week. Samantalang yung mga kababayan natin nabaha, kita mo, ginawang pa ng kwento. Paimbestigahan daw kuno. Ano nangyari sa investigasyon? Di ginisa sila sa sarili mantika. Ngayon, nangyari ngayon, nagbida-bida sila. Akala nila, aabante yung mga aso nila na may tali sa leeg. Hindi, halos parang halos nabubuking sila. Kaya tinanggal yung chairman ng Blue Ribbon. Pinalitan ng isang ungas. Ano nangyari? Nag-resign. Tapos, sa ICI na lang daw. Wala rin nangyayari sa ICI. Pinagtatakpan. Lalo ngayon galit na galit ang taong bayan. Kaya mamaya titignan natin kung ano yung maiko-cover natin mamaya. For sure, napakadaming ano bang tawag doon? Makikiisa ba? Yan, kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye!